Meron siyang BMW gesture na feature. Pero syempre, marami na yan sa automobile. Baka naging common na nga yan sa mga premium luxury. Tatapat ko lang tong palad ko sa camera tapos automatically may browser na tayo doon sa monitor. Ayan oh. Di ba? Next ko. Next. Hindi ko masyado pang kabisado eh. Ayan, nalilipat natin. Pero kanina, napababa ko yung monitor, kinumand ko yung kamay ko pababa. Ngayon, hindi ko lang alam kung paano siya i-fold up. Kaswabe, what I have for you today is the craziest and most advanced automobile na kinuna natin sa loob ng 5 taon, kaswabe. This is a full-size crossover SUV which is the Li L9. It is a range-extended hybrid system, kaswabe, na talaga naman super intelligent niya. When it comes sa innovative details and features, halos ile-level up ko ito malapit sa all-new Lincoln Navigator na kinuna natin. Pero syempre, hindi pa naman ganun katindi ang kanyang reputation. Pero eto yan, ang comprehensive niya na range. Nasa 1,412 kilometers, 6-seating capacity, gumagamit ng technology from the aerospace and military system. Naka-LiDAR tayo, hindi lang basta camera yan. Ang daming screen. Tapos meron siyang mga hand gesture na akala mo BMW. Tapos meron siyang tinatawag na queen seat. Saan ka narinig ng ganun? On this video, chachap-chapin natin yan lahat para at least ma-appreciate nyo siya, kaswabe, dahil ang unit price niya nasa 5.5 million pesos nung una. Ganun? Tumaas ang kilay ko. Pero sabi ko, kaya naman pala. Kaya dapat panoorin mo ito magmula umpisa hanggang huli, kaswabe. Nais kong i-shoutout ang Li Auto Philippines. On this video, after reviewing, behind the wheel tayo para maranasan natin ang kanyang driving dynamics because ito, halos magpa 500 horsepower ang taglay niya. So what are we waiting for? Kaswabe, let's begin! To give you a reference, kaswabe, kung ano ang dimension ng ating Li L9, ang babanggitin ko na lang yung madalas na nakikita natin na full-size SUV on the road, which is the Toyota LC300. So comparing it doon, this is longer ng 3.8 inches, wider siya ng less than 1 inch kasi 0.7 to be exact. Sa height naman, mas mababa lang ito ng 5.7 inches, pero mag-ready ka when it comes sa kanyang wheelbase. Lamang ito ng very significant na 10 inches. That's why meron tayo doon tinatawag na queen seat sa ating VIP row. Ang kanyang design philosophy, kaswabe, they kept it very minimal, clean and futuristic. Ang lakas ng dating nung sweeping halo light natin dyan, pero hindi yan ang main headlamps natin kasi nandito sila sa baba. You have active grille shutters. And syempre, ang ground height natin, pwede mong paglaruan yan kasi meron tayong 3 adjustment. When it comes naman sa kanyang emblem, nakaka-curious naman pag nakita talaga natin to. Maybe some of you talaga hindi pa familiar dyan. Pero ang nagustuhan ko ng super advanced dito, hindi lang basta camera ang ginagamit nila. Meron tayong 128 line LiDAR. Okay, ito yung light detecting and ranging. Ginagamit ito ang laser pulse para iskan niya lahat ng mga objects sa kanyang paligid, which is ang technology niyan ginagamit sa aerospace and military system. Sobrang real-time, kaswabe, kahit anong pwesto ng mga sasakyan, mga tao, even signage sa parking, kaya niyang basahin sa pamamagitan ng pagkita mo doon sa heads-up display and sa ating infotainment system, which is ngayon ko lang nakita yan. Kahit sa mga Tesla, hindi nangyari yan. Pag nakita mo yung mga icons ng sasakyan, ito mismong Li L9 yung makikita mo doon na chassis or icon ng sasakyan. Parang it's you against the others. Para nakita ko yun yung Darth Vader tapos yung Stormtroopers na puti. Parang ganun yung dating niya, kaswabe. So the rib cage of our Li L9, this is powered by a 1.5 liter 4-cylinder petrol engine and a 52.3 kWh battery that makes a combined output power, kaswabe, ng 443 horsepower and 640 Nm of torque. Dual motor tayo, kaswabe, and all-wheel drive. This goes 0 to 100 ng 5.3 seconds lang. Pero ang kanyang comprehensive range ang ipinagmamalaki nila because this is a range extender hybrid system, kaswabe, ay nasa 1,412 kilometers
Pag pure electric niya naman, included na doon sa binensyon natin ay nasa 180 to 235 kilometers. Dito naman is our fuel door cap. Doon naman i-charge sa kabilang side. So you have the option kung gusto mong makina lang or i-plug in. Sa likod, ang lakas pa rin ng dating niya dahil nandito yung sweeping LED taillights natin. Pero kung gaano ka high-tech ito at pagdating doon sa interior cabin, ang dami natin pag-uusapan, ganoon naman ka low-tech yung kanyang susi kasi napakasimple lang. Ang mahirap pa nito, wala kang sabitan man lang na pwede mong ilagay sa keychain. That's why be mindful pag dala-dala natin yung key fob kasi pwedeng mawala kagad ito. Para buksan yan, meron kang bit-bit, meron tayong hands-free kick sensor. It will open. Very functional siya, di ba? Sa likod ngayon ng third row seating natin, you have 330 liters of space. Doon naman sa second row, nasa around 640 liters. And behind first row is 1,191. Meron kang switch to fold down the seats, working lights, LED. Meron kang 12 volts naman dito. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble, up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse mantakin mo, pati sa tren pwede. And flight-approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kaya-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Next cool feature is the keyless unlocking. Once na ang key fob nandito sa ating katawan, hindi mo na kinakailangan ilabas at pindot-pindutin kasi automatically, pag na-sense niya ito, magpa-pop out yung door handles natin and even yung power electric stepboard magde-deploy. So, sara muna natin yan. The side profile, which is super silky smooth ang kanyang definition, maganda sa kanyang aerodynamics, meron kang 3 camera, 1, 2, 3, for further analyzation, lahat ng mga angles dahil naka-LiDAR din tayo. Yung gulong, high performance, very durable, which is a Michelin Pilot Sport 4S, 265, 45, and R21s ito. Then, adjustment ng suspension natin can be lowered. Pwede natin i-lift. Ito ang maganda sa kanya. Pag binuksan mo, tapos isinara, meron siyang feature na soft closing or yung suction doors. Pero pwede mo siyang i-configure. Kung ayaw mo yung ganong features, pwede mong i-off. Pwede ka rin mamili ng pinto kung ano yung gusto mong merong ganon at kung ano yung merong wala. O di ba? Ang talino, meron na rin siyang feature na upon leaving, automatically it will close. Pero again, ang program, pwede natin pakialaman doon. So tingnan na lang yung door handle at wala akong gagawin dito. Yon. Perfect. Well, moving on dito sa ating driver cockpit kaswabe, we have a 2-tone color which is black and in the middle of brown and orange ang mga seats natin, even the door panels. Ngayon, maghanda ka dahil sobrang high-tech ng technology natin dito. It is super advanced kaswabe. Ngayon pa lang nakikita ko na dito sa screen natin na sobrang haba. One of the best resolution dito sa pangitain ng camera natin. It is very fluid kaswabe even at nighttime. Ang ganda ng galawan niya. Okay, pwede kang mamili kung gusto mong naka 3D yung nakikita natin dito or 2D, naka-transparent chassis tayo. Then, ang maganda nito, pwede mo siyang i-standby mode while you are driving and kahit anong angles pwede mong makita hanggat hindi ka nagbaback, hindi mo nilalagay sa default ang ating infotainment system, nandun lang siya, naka-standby lang. So, nakikita natin lahat ng paligid, even sa likod. Ang cool lang tingnan yung mga nangyayari dito. One more thing, ang lupit kasi meron tayong Sentry mode na nangyayari and even kahit nakapark siya, naka-open yung mga recording niya. I don't know kung pwede siyang i-turn off, turn on,
parang meron kang 24 hours available for parking monitoring ito kaswabe for safety. Kumbaga parang sa dashcam, binabantayan niya kung ano man mga threats ang pwedeng mangyari and lahat ng angle pwede mong makita, harap, sa gilid, sa likod. Siyempre, saan magsisave lahat yon? Meron tayong 128GB na external card dito na inilalagay sa storage sa armrest natin. Nandito siya sa loob, nakapasok lang, and pag nireview mo, lahat yon makikita mo kung ano na pag-usapan dito sa loob ng cabin. Doon sa labas, meron siyang pwedeng i-turn on mo yung volume. Meron kang camera dito para nakikita mo kung ano nangyayari sa loob ng cabin. And syempre, dito sa ating VIP row, meron pa ring camera. Lahat yun, pwede mong i-check ora mismo. Pag hinahanap mo ang lock and unlock ng ating mga door panels, mabibigo ka dahil ang mga matatagpuan mo lang rito is for windows, speakers. Tapos eto naman, syempre, pag lalabas ka na. Pero yung mechanism ng lock and unlock ay nandito sa ating infotainment system. Merong nakahilera na mga icon dito but without physical switches. Ang lupit lang kasi dipindot lang yung gagawin mo by just tapping it. Then up next naman yung auto lighting natin. Meron ditong tinatawag na smart high beam at hindi lang doon nagtatapos kasi meron din tayong smart low beam. I don't know kung what kind of technology ang kanyang dala. Hindi ko palang napapansin paggabi. Nakakalimutan ko kung paano gamitin pero at least I think it is very special. Pag pinindot mo naman ang AC icon natin, yan, available ang ventilated and heated yung mga seats natin, lahat ng row natin. This is a 6-seater kaswabe, pero dun lang sa third row, wala lang tayong ventilation. Meron siyang icon ng fragrances dito. Very familiar sa akin kasi yung nakaraan, nag-review tayo ng isang all-new Lincoln Navigator kaswabe and meron siyang canister ng mga perfume which is kung ano yung pipiliin mo, yun yung ibubugan niya na aroma. Ganun siya kabango. Pero ito, I think wala lang nakalagay dito pero at least it is very possible na gamitin yung mga fragrances. Hindi mo na kinakailangan maglagay ng mga any perfumes. Pero pag kailangan mo ng air dispenser, meron tayo sa shop niyan kaswabe. Ngayon, dito pa rin sa settings ng AC natin, may massaging seats tayo. Lahat ng mga titulo, body activation, body relaxation. So gusto mo kung soft, standard, pang driver, pang passenger, pwede sa second row, pwede mo rin siyang kontrolin. Lahat dito kaswabe ay eto na yung listahan. Pag kasama mo ang iyong minamahal sa buhay, your queen, kaya nakalagay doon queen seat yung nasa second row eh. Makes sense kasi yung king nagda-drive pag hindi siya chauffeured. Grabe kawawa naman. Lagi na lang ba ganun ang role? Pero at least, ayan, may maganda tayong massage. Ang daming type dito para mas makapag-relax ang iyong queen of your heart. Additional thing dito sa AC controls natin. Ito dahil pinag-uusapan natin yung queen seat nakalagay talaga dito sa icon. So once you press this, magkakaroon siya ng command system. Hindi ko lang kayang pindutin ito kasi gagalaw yung seat natin kaswabe. Umuulan, mahirap mag-shoot ang camera natin nasa loob. Akala mo, 'di ba, medyo malayo yung camera natin kasi ang lapad-lapad ng Li Auto L9 natin. It is super spacious. Pero eto yan, once na pinindot mo yung queen seat natin, mag-extend forward yung sobrang kakainin niya yung spasyo dyan. Dito sa VIP row natin, magkakaroon ng added extension sa thigh bolsters. Lalapat dito sa baba yung pang footrest. Yung as in, kulang na lang mag-nap ang iyong queen. Sabi ko nga sa inyo, dito sa harap, lahat rin ng controls. Even yung mga ilaw natin dito, pwede mong kontrolin kung ano yung gusto mong sindihan at patayin sa likod na cabin. Up next na mga swabe cool features dito ay yung lahat ng klase ng mode. Ito yung pinakamaraming mode na nakita ko na sasakyan na na-review natin kaswabe. Kasi yung iba, sentry mode, di ba? Camping mode, tapos pet mode. Ito ang dami. Sa sobrang dami, ayaw ko siyang i-mention nang wala akong binabasa. Kaya sasabihin ko sa inyo lahat. Meron tayong tinatawag na nap mode. Lights are automatically turned off and seats and other comfort functions are automatically adjusted to create a comfortable space for nap. Dito yon sa queen seat natin.
Pag inangat mo naman to, bakit ko pa kukunin yung phone? Nasa infotainment naman pala. Meron tayong children mode. Kasi yung monitor natin, pwede ka manood ng movie rito Pero pag tinurn on mo siya, magkakaroon siya ng mas appropriate na pwedeng ipakita, pwedeng panoorin, and even sa audio, pang children. So magta-transform, being an adult yung mga pasahero dito, pang children bigla yung maririnig at mapapanood nila. Meron pang DND mode, that's do not disturb. Well, chauffeured tayo, yung volume nandito, pero yung mga speakers sa likod, mas gagawin niyang tahimik. Kumbaga, mas bibigyan ng peaceful vibes yung mga pasahero dito sa likod. Pero sa driver, syempre, kahit papano, kailangan gumana pa rin yung brain cells. Kailangan gising pa rin while driving para safety pa rin. Okay? Stay powered mode. Hindi ko nabasahin yan. Meron tayong car wash mode, camping mode, bed mode. Kasi yung bed mode, talagang eto yung second row, magfu-fully recline siya na as in magiging flat ang mangyayari sa kanya. And lastly, meron tayong sentry mode kasi eto yung nagmo-monitor kung ano yung ganap sa labas ng Li Auto L9. To make it cool when we are on travel, meron dito na sunroof and doon naman sa likod, panoramic sunroof. Pero ito yan, walang controls dito sa taas kasi ilaw to ng mga LED, even yung hazard natin. So nandito ang controls sa infotainment system natin kapag gusto mong i-slide yung cloth na nakaharang even doon sa panoramic sa likod niya. So we have a premium 3-spoke steering wheel. The gear stock is nasa likod. Meron kang physical switches for multitasking natin ng mga functionalities. Then, kaya rin ito mag-park syempre ng mag-isa. Meron ka lang isa-setup dyan or yung gear stock natin sa pinakababa, hatakin mo, siya na ang bahala. Meron itong sariling utak kaswabe. Almost perfect siya. Nasa 98%. Kasi yung ginamit ko ito, hindi lang siya nakatodo na backwards. So, in-adjust ko na lang. Pero ang importante, yung sasakyan ko, hindi niya tinamaan kaswabe. Wala man tayong gauge cluster dito, meron kang tiny screen na ang importanteng bagay ay nandito na and soft touch ito kaswabe. Pwede mong pakialaman. Bukod sa, meron siyang sariling indication na, like dito sa right side, yung fuel economy natin and kung nasaan yung gears natin, nakapark tayo, pag tinap mo nga pala yan, ayun o nakikita mo, the temperature, date, yung araw, so kompleto. 7.7 liters, gumastos ako rito ng konting gasolina kaswabe kasi naka-standby mode ako. Hindi ko alam kung ano yung ginagamit ko, which is electric ba or naka-hybrid tayo. Hood mode natin, kung ano yung nakalagay, nakalista doon. Power mode natin is na comfort tayo. Pero again, we have our comfort, normal, sport, and optimal. So, ibig sabihin, 5 drive modes. Suspension height, nakatodo itong taas. Gusto ko kasi makita. Pero, meron kang tatlong pagpipilian, which is low, normal, and high. Ngayon, dito naman pagdating sa kanyang left side, we are using electric. Nasa default siya, pero pwedeng fuel alone lang or hybrid. This time around naman, kaswabe, ang ating center console. You have the armrest and cinematic yung opening niya kasi sa gitna, press mo lang yung switch dyan. So meron kang enough na storage, hindi lang ganun kalalim. Okay, medyo mababaw lang siya. Tapos dalawang cup holders. Sa ilalim, meron kang storage din, charging power outlet. Malawak sobra yung glove box compartment natin. And again, sobrang high-tech niya. Isa yung monitor mo rito pero naka-split up siya sa gitna kasi yung kabila for passenger, which is pwedeng manood ng movie. Tapos dito naman, every controls being a pilot. Alam mo kaswabe, if you are sitting here sa ating VIP row, ayaw mo nang dumating sa iyong destinasyon kasi sobrang komportable dito para kang nasa sofa lang ng bahay mo. Ang luwag, then eto, supportive rin yung upuan natin. Again, meron kang massage. Maganda yung mga side bolsters. Then eto, super soft dang. Okay, pwede mo naman tanggalin pag medyo alanganin ka rito. Pero ang features talaga na nakukuha natin is we have adjustable na armlet, meron kang speaker, ilaw dito, grab handle, you have vents, retractable na table, which is dito lang sa side na to. Kasi again, if I'll be sitting sa second row, ito yung gusto ko nasa right side ako kasi mas malakas yung impact pag head-on dito sa left side. Added knowledge lang rin natin yan. So ito na forward natin manually kasi meron kang toggle switch dito para i-adjust yung nasa front passengers natin. Ngayon, pag may mga baon tayo na food at ayaw mong mapanis at gusto mong fresh, pagdating doon sa ating destination, we have chiller dito or refrigerator. Ano ba tawag doon? Chiller na lang?
Nakokontrol natin yung pinaka temperature niya. Soft touch lang siya to open, pero pagbabalik ko itutulak mo. Kompleto ang ating climate controls. You have USB Type-C sa magkabilaan. Itong aviation seats natin, phone holder. Sa gitna, may maluwag ka na space. Pero naalala ko lang kaswabe, pag kailangan mo ng conversion or customization ng mga captain seats katulad ito, meron tayong available sa shop yan. Sabihan nyo lang ako. Ang masasabi ko lang when it comes dito sa ating last row, which is a two-seater kaswabe, kaya kong mamuhay dito ng ilang taon. Komportable sobre. Parang meron kang sariling kwarto dito. Unlike sa mga ibang full-size SUV, mas gugustuhin mo na nasa second row ka. Ito kasi, yung gitnang space, pwede mong i-consume. Halimbawa, mag-isa ka lang or dalawa kayo, pwede kayong magsalit-salita na may extend mo talaga ng fully yung legs mo rito. Pwede mo rin i-adjust, i-recline yung upuan natin dito sa likod. Maganda naman yung support ng seats. Although, wala nga lang siyang mga soft pillows, pero I think ito yung hinahanap ko na pwede mo talagang maging tulugan. Kasi para sa akin mas gusto ko dito sa third row kaysa sa second row. Wala akong maabala. Meron kang ilaw, vents, window, cup holder, phone storage. Heated nga lang yung seats. Lalong-lalo na pag solo mo dito, mag-solo leveling ka dito sa third row, okay na okay sobra. Sa pagkakataon na to kaswabe, ipapakita ko naman sa iyo ang ating test drive impressions. Ito kaswabe, habulin ko lang dahil hindi ko siya nagawa. Ngayon alam ko na. Nakasara yung monitor dito, di ba? Tapos, lagay ko lang yung palad ko rito. Tingnan nyo to, bababa ko siya, ha? Ito yung command. Yan na. Oy, ang lupit naman. O, di ba? Ang sarap sa feeling. It's an achievement. Driving the Li L9, which is very silky smooth. Grabe, alam mo, super. Kaakibat palagi ng mga sasakyan usually ang salitang comfort kasi yan naman ang objective ng bawat automobile na once na minaneho natin, naging pasahero ka, feel at home. Pero dito ko lang napansin yung kakaiba dahil meron itong sophistication when it comes sa kanyang comfort and super family-oriented, lahat talaga mapapasmile. This automobile makes everyone happy. 6-seater siya, pero talagang natuwa yung pamilya ko. Like last night, we had dinner while on travel. Naramdaman nila may screen sa likod, pwedeng manood. Hindi lang namin alam kung paano yung settings, pero they are very amazed with the technology. Yung cooled seats, of course, lahat available. And ang sarap kasi apat kami sabay-sabay. Tuwang-tuwa kami, nakasync yung body massage namin. So kung ano yung nararamdaman ko, yun rin yung nararamdaman ng ibang pasahero. Ngayon, while you are driving, some other, like sa mga Koreans, meron kang blind spot na camera sa gauge cluster, nagpapakita. Pero ito, first time, napaka high-tech talaga sa heads-up display natin, doon nagkakaroon ng projection. So, ibig sabihin, while you are driving, hindi mo na kinakailangan mag-exert ng other effort para tumingin sa side mirrors natin or dito sa infotainment. Straight line lang. Kung ano yung nakikita natin sa heads-up display, meron din dito sa infotainment system. So, 3 digital speedometer ang nakikita ko, manibela doon, tsaka dito. Then, while I'm driving sa Starbucks, syempre magte-take out tayo ng paborito natin na Ice Venti Americano with heavy cream. Napansin ko wala itong auto hold switch or icon na pwede mong i-tap dito sa infotainment. Pero ang galing ng auto hold niya. 'Di ba? Minto tayo, full stop. Hindi ka naman sobrang nakadiin na 100% oh. 'Di ba? Nakadiin ka lang siguro mga 30% or what. Pero pag diniinan mo siya, automatically doon gagana yung auto hold niya. So paano mo malalaman yon? Merong mag-a-appear na mga indication dito sa ating manibela because we have screen. Nandyan yan. Then pag nag-drive ka, automatically syempre mag-disengage na yung auto hold. What a brilliant idea na hindi mo na kinakailangan pindutin dito pag gusto mong auto hold. So, yun. Di ba? At least all in one. Pag tinapakan mo yung pedal, pwede mong engage yung auto hold natin. Siyempre tayo kaswabe nakapag-drive na tayo ng Rolls-Royce, yung Ghost, Cullinan at sobra, 'di ba? It's a magic carpet ride. Ganon klaseng level talaga. And parang nagku-cruise ka lang sa shore, 'di ba? Pero ito,
hindi naman siya kasing intensive ng level na yun or hindi niya narating yun. Pero what I can say is malapit na siya doon. Kasi ang intention talaga ng Lee L9 is yung mga damping system natin, mas magkaroon siya ng magic carpet ride. Okay, merong adjustment dyan. I am doing sa comfort level niya. Hindi ko muna tingnan yung sport kasi pag nag-drive ako nito, usually, syempre, mga long travel with other members of the family or what, kung paano nyo gagamitin. Syempre, ayaw mo naman maging stiff yung ride experience natin dito. Kaya, nakakatuwa siya. Nako, at isa pa pala na hindi ko nasabi sa inyo, yung fuel economy niya. Dito sa Manibela, as you can see, it's 10.1 liters per 100 kilometers. Dahil bumper to bumper tayo dito ngayon sa NLEX because it is Friday. Pero ang best ko dyan is umabot siya ng 8 liters per 100 kilometers. Ang travel na ginawa natin is nasa around magpo 400 kilometers siguro or 350. And best consumption natin is nasa 12.5 kilometers per liter. On its quick acceleration, meron siyang ibubuga. Siyempre hindi naman biro yung nasa 440 horsepower, di ba? And 600 plus Newton meter of torque. Then this one weighs nasa 5,500 pounds and it's on a sports car territory kaswabe. May lula factor pag diniinan mo yung throttle pedals natin. And lalong-lalo na pag inilagay mo doon sa optimal talaga naman. Ang tahimik pa rin dito, it's very quiet, pero ang bilis-bilis mo. Talagang seamless yung magiging experience natin. Pero pag meron akong 5 million pesos kaswabe, and kasama ito sa listahan ng aking choices, na marami naman tayong pwedeng pagpilian na SUVs on the market today, alam mo, pag hinahanap mo para sa family mo, yung insane level of comfort na talagang mag-e-enjoy sila rito sa loob, with the highest dosage of technology, para sa akin, mananalo to eh. Siyempre, yung kalaban niya lang, kilala bilang very reliable, yung reputation, sobra umaabot na sa heaven. Pero this one, kung mananatili silang ganito and magiging good rin yung feedback ng ibang tao like me, I think talagang maaasahan rin tong Li Auto eh. And this is the flagship full-size crossover SUV nila. And soon, tingnan rin natin kung ano yung marireceive natin na dynamics when it comes sa kanilang other unit models. Pero para sa akin, sulit ang 5M, yun nga lang yun. Hindi pa sa atin ganun ka-familiar yung branding na to. Check na lang natin kung ano ang mga mangyayari. Basta ako, yun ang mga hot takes ko. So subscribe to my YouTube channel and hit the bell para sa mga updates. Social media platforms na iba like TikTok and Instagram. So check nyo na lang kaswabe. Maraming salamat. God bless. More power and more performance.